Kabanata 2571. Si Faison na nakatayo hindi masyadong malayo ay nagalit ng labis, ang kanyang mukha ay napuno ng galit at nagkaroon ng masungit na sulyap. Siguro dahil sa sobrang galit, nagtapos siya sa pagtawa. Ang aking paraan. Pinatay ni Severin si Gresham. Hindi ako magpapahinga hanggang sa maghiganti ako. Nagulat si Rinald nang marinig yun at napagtanto na hindi ito magtatapos ng maayos. Sa katunayan, nahihirapan siyang maniwala na pinatay ni Severin si Gresham. Ang Primordial Sacred Land ay naglaan ng maraming pagsisikap, oras, at mapagkukunan upang pangalagaan si Gresham, na may layuning balang araw ay maging isang Celestial. Hindi lahat ng Saintman ay maaaring maging isang Celestial, ngunit maaari silang maabot ang antas ng siyam na Supreme Paragon at maging isang nakatatanda tulad ni Rinald o maging isang kataas-taasang Panginoon. Gayunpaman, pinatay ni Severin si Gresham. Hindi nakakagulat na nais ni Faison na patayin ng masama si Severin. Habang lahat ay nag-iisip, mas lalong nababahala si Rinald dahil alam niyang si Faison ay hindi madaling talunin. Bilang tagapagtanggol ni Severin, hindi niya pinapayagan ang sarili na tumayo lang at panoorin si Faison na pumatay kay Severin. Nagpasya si Rinald na magpadala ng mensahe ng telepathic kay Severin. Severin, tumakbo ng mabilis at malayo hanggat maaari kapag nagsisimula ang laban. Natanggap ni Severin ang mensahe at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumanggaw siya at sumagot. Okay, si Calvert, Layton, at Isa ay sabay-sabay na kumilos upang palibutan sina Severin at Rinald. Tila nabasa ni Layton ang isip ni na Rinald at Severin. Nagngisi siya at sinabi, nag-iisip ng pagtakbo. Mas mabuti kang magbigay ng magandang paliwanag tungkol sa pagkamatay ng aking Saintman. Pumasok si Calvert upang isara ang agwat ng ruta ng pagtakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at ikinulong ang puwang sa paligid nila. Pagkatapos ay tiningnan niya si Rinald at sinabi ng may malamig na tono. Huwag kalimutan ang tungkol sa Dragonoid. Si Drake rin ay pinatay ni Severin. Maging handa sa aking galit kung hindi ako makakakuha ng wastong paliwanag. Ang kanyang antas siyam na aura ng Supreme Paragon ay bumaril sa kalangitan at binago ang kulay nito. Ang langit na dati ay asul at malinaw, ngunit ngayon ay napuno ng malakas at madilim na ulap na may kidlat at kulog. Tila galit na galit ang Diyos ng kulog at gumawa ng eksena upang ipakita sa lahat kung gaano siya nagagalit. Wala namang sinabi si Isa, ngunit sinulyapan niya sina Rinald at Severin na may puot. Marahil sapat na ang kanyang sulyap upang patayin sila. Nang mapansin ni Rinald na lahat ng ruta ng pagtakas ay naharang, siya ay nagulat at natakot. Wala siyang ideya na si Severin ay sapat na malakas upang patayin ang apat na prodigy sa lihim na kaharian. Ang katotohanan ay tumama sa kanya at napagtanto niya na kailangan niyang humingi ng tulong sa sekta. Walang problema kung siya lamang laban kay Faison, at ang pagprotekta kay Severin ay hindi rin magiging problema. Ngunit ito ay kakaiba kung kailangan niyang labanan ang apat na tao ng sabay. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis niyang naabot si Saint Amethyst para sa tulong. Nabigla ang mga cultivator at halos sumabog ang kanilang isip matapos marinig ang pag-uusap. Ano, totoo ba? Pinatay ba talaga ni Severin si Gresham at ang iba pang tatlong prodigies ng mag-isa? O Diyos ko, si Severin ay talagang isang makina na pagpatay. Ang mga sagradong lupain ay gumugol ng labis na pagsisikap at oras upang alagaan at turuan si Gresham, Drake, at ang iba pang dalawa. Gaano kakilabot na malaman na madali silang mamatay. Tiyak, hindi papayagan ng mga sagradong lupain ito ng madali. Ito ang wakas para sa sagradong lupain ng Grundy 1 dahil sa pagkakasala sa apat na mahusay na sagradong lupain ng sabay-sabay. Kaya ko, galit na ang semi-immortal ngayon. Napagtagumpayan ito ni Severin sa oras na ito. Dapat ay pinanatili niya ang mababang profile. Ngunit huli na ngayon. Ngayon ay ang araw na mamamatay siya. Nagpalitan ng saloobin ng mga cultivator sa lungsod habang nakakaramdam ng pagkabigla. Karamihan sa kanila ay humanga at bumaba ang kanilang mga panga. Ito mismo ang nangyari kay Juan. Nang matauhan siya, sinabi niya sa kanyang nanginginig na tinig. Dayan, mas mabuti kayong tumakbo pabalik sa sekta at humingi ng tulong.
Hindi niya maisip ang laki ng laban na mangyayari dahil si Phazon at ang iba pa ay determinado na maghiganti sa pagkamatay ng kani-kanilang Saintman. Siguro, isang semi-immortal ang sasali rin sa laban. Ang Primordial Sacred Land, Darkness Sacred Land, Evil Tribe, at Dragonoid ay kasing lakas ng sagradong lupain ng Grundy Uno. Mayroon din silang mga miyembro na semi-immortal. Nagbago ang kulay ng kalangitan at umiling-iling ang maraming milya ng lupa, na parang may lindol, dahil lamang sa galit ng isang Supreme Paragon. Hindi maisip ni Juan kung ano ang magiging katulad ng isang semi-immortal na nakipaglaban. Ang posibilidad na ang matinding shockwave ay maaaring sirain ang kalahati ng Midland ay nakakatakot. Tumingin si Juan kay Dayan at ang iba pa na nagulat pa rin. Nabalisa siya at halos umiyak. Mga kababaihan, mangyaring tumakbo ngayon. Huli na. Pagkatapos nito, de-inactivate ni Juan ang pormasyon at lumipad sa kalangitan upang magtungo patungo sa sagradong lupain ng Grundy Uno. Napansin ng mga cultivator sa lungsod na na-deactivate ang pormasyon at mabilis silang lumipad palabas ng lungsod dahil natatakot silang mapahamak sa laban. Alam nila na ang labanan ay makakasira sa lungsod. Kasabay nito, kinuha ni Phazon ang isang espiritual na sandata na mukhang isang pamaypay. Ginawa ito mula sa mga balahibo ng iba't ibang ibon. Ang pamaypay ay naglalabas ng mainit na hangin dahil sa espiritual na apoy nito. Ang heatwave ay sumunog ng malaking butas sa labas ng portal sa paligid. Sumigaw si Phazon ng galit. Panahon na para mamatay ka. Ang 7 pamaypay ng bird feather ay nagliliyab sa banal na ilaw na may maraming guhit ng pilosopiya. Susunod, kumalas si Phazon sa pamaypay. Maraming mga apoy ang lumipad patungo kay Rinold at Severin. Ang apoy ay timpla ng pula at dilaw, tulad ng paglubog ng araw. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay naging hindi matatag at aktibo. Kinuha ni Rinold ang kanyang itim na espada. Ito ay nag-vibrate at lumikha ng nakakatakot na tunog. Ang sword wheel ay bumaril sa kalangitan at tinusok ang maraming layer ng madilim na ulap. Malapit na ang apoy. Si Rinold ay mukhang determinado habang pinaputok ang kanyang espada. Ang maliwanag at ningning na sword light ay nagpalawak ng libu-libong milya sa portal, na pinuputol ang puwang sa paligid at pinaputol ang bawat butil sa landas nito, tumama ng diretso kay Phazon na may walang talo na lakas. Makalipas ang ilang minuto, maraming beses na nagpalitan sina Rinold at Phazon ng mga pag-atake. Ang mga shockwaves ay halos nawasak ang lungsod. Ang mga mahihinang cultivator na hindi nakalabas ng lungsod sa oras ay sumabog sa mga piraso habang tinatamaan ng mga shockwaves. Nawala ang buhay na buhay at nakagaganyak na lungsod ng Eastern Sea. Ang naiwan ay isang higanting pothole. Ang mga cultivator na nakatakas ay natigilan sa kanilang nakita. Samantala, pagkatapos ng maraming pag-atake, napagtanto ni Phazon na nawalan siya ng laban. Bagaman matagal na niyang nalaman kung gaano kalakas si Rinold, nagulat pa rin siya nang malaman na talagang malakas ito. Lantaran, siya rin ay nasa tuktok ng listahan kasama ng iba pang antas ng siyam na Supreme Paragon. Gayunpaman, dahan daw ang naramdaman niyang nahihirapan siya sa paghawak ng pag-atake mula kay Rinold. Sina Layton, Calvert, at isa ay agad na sumali sa laban nang mapansin nila na hindi kayang hawakan ni Phazon ang pakikipaglaban kay Rinold. Lumipad si Layton sa tabi ni Phazon at nagtapon ng suntok na kasing bigat ng isang bundok, kumislap sa nakasisilaw na ningning at sumabog sa isang sonic na pagsabog. Maraming mga prinsipyo ng batas ang nagbago sa maraming mga banal na kadena ng utos at nakabalot sa katawan ni Layton. Mula sa malayo, siya ay mukhang isang banal na pagkatao mula sa magulong mundo. Mamatay, galit na umungol si Layton. Ang kanyang suntok at sonic na putok ay nag-target kay Rinold. Mabilis na inilagay ni Rinold ang kanyang sandata sa harap ng katawan at pinalabas ang lahat ng kanyang nakamit. Isang matalim na sword wheel ang lumipad sa kalangitan at kalawakan. Ang isang guhit ng gintong ilaw ng espada ay lumitaw tulad ng liwanag ng araw na tumagos sa maraming layer ng ulap at umiwas sa lupa. Tinanggal ng sword beam ang portal at hinati ang suntok ni Layton sa kalahati. Malapit nang kumilos si Phazon at mas mabilis na atake si Layton na sumali sa laban. Sa ilang sandali, ang tatlo sa kanila ay naglunsad ng higit sa 100 pag-atake sa bawat isa.
Ang mga shockwaves ng mga pag-atake ay nakagambala sa kalmadong dagat, na naglikha ng malalaking alon at inihayag ang ilalim ng dagat. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid ng laban ay naging hindi matatag at nagbunga ng panginginig sa nakapalibot na lugar. Si Reinhold ay nanatiling walang talo kahit na nakipaglaban sa 2 laban sa 1. Nagpa siya si Isa na sumali sa laban. Ngayon, kasangkot sa labanan ng 4 na Supreme Paragon. Ang nakakatakot na mga suntok at iba't ibang banal na pamamaraan ay nakasira ng 30 milya na radius ng lupa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Reinhold, nagsisimula siyang makaramdam ng pagod mula sa pakikipaglaban sa 4 na tao ng sabay-sabay. Ang pawis ay nasa buong noo niya. Balisa, nagpadala siya ng telepathic na mensahe. Severin, magmadali at tumakbo. Hindi ko na sila mahawakan ng mas mahaba. Pinikit ni Severin ang kanyang kamao at sumagot. Okay, alam niya na hindi siya makakatulong sa laban dahil siya ay isang Royal Paragon pa lamang. Ang kanyang kapangyarihan ay wala kumpara sa Supreme Paragon. Maaari nilang durugan siya ng isang daliri lamang. Sinubukan niyang mapunit ang portal at buksan ito. Gayunpaman, sinabi ni Phazon. Reinhold, bobo ka upang makagambala sa iyong sarili kapag nakikipag-away ka sa akin. Isang guhit ng ilaw ang lumitaw mula sa kanyang pamaypay at pagkatapos, lumitaw ang isang dragon ng apoy na may aura ng pagkawasak at init. Mabilis itong naglakbay. Sa loob ng isang kisap mata, ang apoy na dragon ay umalis sa portal at lumipad malapit kay Reinhold. Nakita niya ito at itinaas ang kanyang kamay upang bumuo ng pormasyon at makagawa ng counter-attack. Gayunpaman, naramdaman niya ang pagod matapos labanan si Phazon at ang iba pang 3 tao. Dahil sa tagal ng laban, nabawasan ang dami ng kapangyarihan ng langit at lupa sa enerhiya ni Reinhold. Kaya, mas mabagal ang kanyang tugon kaysa dati. Nang itinaas niya ang kamay, dumating ang apoy na dragon sa harap niya at tinamaan siya sa dibdib. Ang galit na apoy ng dragon ay naging isang alon ng shockwave na gumalaw sa bundok at nanginginig ang dagat. Sumabog ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang matinding shockwave ay nagpadala kay Reinhold ng ilang milya ang layo. Nang tumayo siya, nagsusuka siya ng dugo. Naging mapotla ang mukha niya at may palatandaan na bumaba ang kanyang aura sa antas ng 8 Supreme Paragon. Ang pag-atake ay napakalakas na kahit bilang isang dakilang nakatatanda ng sagradong lupain ng Grundy 1, ay nahirapan siyang makatiis. Sa kabaligtaran, natuwa si Layton nang makita si Reinhold na nasaktan. Nagpadala siya ng mensahe sa iba pang 3. Sabay na salakayin. Hindi na makapagpatuloy si Reinhold. Pinagsama ng 4 na Supreme Paragon ang kanilang mga galaw. 30 milya mula sa silangang dagat, may burol na puno ng matatanda at mga alagad na nakatakas mula sa lungsod. Nagtipon sila at pinanood ang laban. Isang elder mula sa Menzi clan ng East Plain ang umiling ng kanyang ulo at hinaplos ang biguti. Siya rin ay isang Supreme Paragon. Ano ang isang kahihiyan? Si Reinhold ay hindi tumayo ng isang pagkakataon. Matatalo siya at mamamatay ngayon. Nalulungkot ang elder sa pagbagsak ni Reinhold. Pareho silang mula sa parehong henerasyon at kilala sa Blue Realm, ngunit mas nakilala at kilala si Reinhold. Noong bata pa si Reinhold, hindi rin siya katapat sa kanyang mga kapantay. Tulad ni Severin, ang pagpatay sa mas mataas na antas ay kasing dali ng piraso ng cake. Ngunit kahit gaano siya kalakas, mahirap manalo laban sa 4 na Supreme Paragon ng sabay-sabay at kailangan pang protektahan si Severin. Nakasalalay siya sa pagkatalo. Ang elder ng Menzi clan ay nalulungkot sa pagbagsak ni Reinhold. Kasama rin ang elder ng Burke clan at si Wenzel, ang banal na tagapagmana ng lipi ng Burke, sa burol. Napangiti ang nakatatanda. Anong katangahan ang ginawa ni Severin? Pagpatay sa 4 na prodigy at nakakasakit sa 4 na mahusay na sagradong lupain. Iniisip ba niya na magagawa niya ang anumang gusto niya? Walang makakapigil sa kanila mula sa 4 na Supreme Paragon ngayon, kahit makarating pa si Amethyst. Tumango ang natitirang miyembro ng sagradong lupain at mga matatanda bilang pagsang-ayon. Isang lalaki ang sumigaw, sina Calvert, Phazon, at ang iba pang 2 ay hindi mahina. Kung nais ni Reinhold na mabuhay upang makita ang araw ng bukas, ang tanging pag-asa niya ay gumamit ng proteksyon na banal na armas.
Kung hindi, siya at ang sekta niya ay kailangang magbayad sa mga sagradong lupain ng maraming regalo upang maalis ang apoy. Siya ay isang Supreme Paragon at miyembro ng Floating Light na sagradong lupain. 8 talampakan ang taas, may kalamnan, 2 malakas na braso, parisukat na mukha, at buong balbas. Noong Starry Sky Battle, si Affleck, ang Saintman ng Floating Light, ay isa sa iilan na nakipagkompetensya para mahawakan ang tunay na kakanyahan ng Immortal. Sa huli, si Severin ang nakakuha ng pagkakataon, na ikinagalit ng Floating Light na sagradong lupain. Ngayon na sina Severin at Reinhold ay nahihirapan, higit pa silang masaya. Mabilis na umusad si Severin. Mas mababa sa 2 buwan mula nang makuha niya ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan, ngunit naabot na niya ang antas ng 4 na Royal Paragon. Kung bibigyan siya ng mas maraming oras, hindi magtatagal bago maging Supreme Paragon. Kabanata 2575. Ang sekta ng Grundy Uno ay matatagpuan ilang libong milya ang layo. Mapayapa ito at maunlad, na may lilang aura na sumasaklaw sa kalangitan at rurok ng bundok, nagliliyab sa banal na ilaw. Ang Celestial Crane ay kumakanta ng melodyoso at ang Vermilion Bird ay sumasayaw sa kalangitan. Ang mga osa ay kumakain ng damo at mga espiritual na unggoy ay natutulog sa kagubatan. Ang tanawin ay surreal, na parang langit. Si Amethyst ay nagtatrabaho sa kanyang tanggapan sa unang bundok nang bigla niyang maramdaman ang panginginig ng kanyang jade pendant sa baywang. Iniska niya ito gamit ang kanyang banal na pandama at ang kanyang mukha ay naging kakilakilabot. Pinatay ni Severin ang mga Saintmen ng 4 na dakilang sagradong lupain. Ang mga Supreme Paragon ng 4 na mahusay na sagradong lupain ay nakipag-ugnay sa. Napagtanto ni Amethyst na sina Reinhold at Severin ay nasa malaking problema. Agad niyang tinipon ang bawat Pitmaster at nagpunta upang ipaalam kay Adrian na nagsasanay. Nang malaman ni Adrian kung gaano kalubha ang sitwasyon, hinawi niya ang portal at nakarating sa pangunahing bulwagan. Nandoon na sina Woollett, Heath, Mona, at Cuthbert. Matapang na nagsalita si Adrian. Makinig kayo, 2 sa inyo ang manatili upang maprotektahan ang sekta habang ang natitirang bahagi ay sumunod sa akin sa silangang dagat. Oo, Ginoo, sagot ng mga matatanda. Walang oras si Adrian. Ginamit niya ang kanyang kamay upang mapunit ang portal. Nang muling lumitaw siya, libu-libong milya na ang layo mula sa sekta, bumalik siya sa silangang dagat. Si Reinhold ay mukhang mapotla at hinawakan ang espada na umiling, dahil naubos na ang kanyang espiritual na enerhiya at nakaranas ng malubhang pinsala. Sina Faison, Calvert, Layton, at Isa ay magkasama at sapat ang kanilang kapangyarihan para kahit isang semi-immortal ay mapinsala. Natalo si Reinhold ng laban maliban kung gagamit siya ng kapangyarihan ng langit at lupa mula sa proteksyon na banal na sandata. Ang buhay ng isang Supreme Paragon ay napakalakas at malakas, isang hakbang na lamang mula sa pagiging celestial. Sa loob ng mas mababa sa 10 minuto, si Reinhold ay natatakpan ng dugo at nakaranas ng matinding pinsala. Alam ni Severin na kailangan niyang kumilos para makatulong. Itinaas niya ang kamay at tinawag ang talam ng Loren Divine. Sumigaw siya, Elder Reinhold, gamitin ang aking espada. Lumitaw ang talam ng Loren Divine mula sa wala at kumalat ang aura ng proteksyon na banal na armas sa buong silangang dagat. Tila may katalinuhan ng espada at naramdaman ang panganib ni Severin. Mabilis nitong pinakawalan ng 12-dosenang guhit ng gintong ilaw. Ang marilag na sword wheel ay tumaas, na binaril sa kalangitan at maraming layer ng madilim na ulap. Narinig ni Reinhold ang mga salita ni Severin, at bigla niyang naramdaman ang aura ng proteksyon ng banal na armas at nakita ang talam ng Loren Divine sa kanyang kamay. Natutuwa siya, haha, hindi ko araw na mamatay ngayon. Tiwala siya sa proteksyon na banal na sandata, kaya makakapagpatuloy siya sa laban hanggang dumating ang tulong mula sa sekta. Walang alinlangan na napakalakas ng proteksyon na banal na sandata. Noong seremonya ng Royal Paragon, ginamit ni Filbert ang Godslayer Spear at ginambala ang seremonya. Ang laban sa pagitan nina Filbert, Reinhold, at Amethyst ay dumating sa mahirap kahit ibinigay nina Amethyst at Reinhold ang lahat ng kanilang nakuha. Si Filbert ay average na antas ng 9 na Supreme Paragon ngunit mas malakas sina Amethyst at Reinhold,
na nagpapatunay ng kapangyarihan ng proteksyon na banal na sandata. Bumalik sa laban, nagulat at natigilan si Phazon at ang iba nang makita si Reinhold na may hawak na talim ng Loren Divine. Isang sitwasyon na hindi nila matanggap. Sumigaw si Phazon. Paano ito posible? Hindi komportable si Calvert, at malakas siyang sumumpa. Paano ang isang Royal Paragon ay nagmamay-ari ng isang proteksyon na banal na armas? Nagdilim ang mukha ni Layton. Maaari ba itong ibigay sa kanya ng matandang si Adrian? Si Is lamang ang napansin ang anomalya ng Loren Divine Blade. Sinabi niya, may mali. Ang proteksyon na banal na sandata ng sagradong lupain ng Grundy I ay isang kampanilya, hindi ang talim na ito. Ang mga salita ni Is ay naglagay kay Phazon at ang iba pang dalawa sa pagkabigla. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, ang tatlo sa kanila ay puno ng paninibugho at tinitigan nila si Severin. Paano hindi sila may inggit na ang isang Royal Paragon, na mas mahina kaysa sa kanila, na talagang nagtataglay ng isang proteksyon na banal na armas? Ang mga proteksyon na banal na armas ay ang mga trump card ng mga pangunahing sagradong lupain. Gagamitin lamang ito sa matinding sitwasyon. Sa pagpapala ng isang proteksyon na banal na sandata, ang isang Supreme Paragon ay halos maisaaktibo ang kapangyarihan ng langit at lupa. Si Phazon at ang iba pa ay tulad ng mga gutom na lobo, mabangis na nakatitig kay Severin. Ang maaari nilang isipin ay ang pagpatay para sa kayamanan. Si Reinhold, na hawak ang Loren Divine Blade, ay tiningnan si Phazon at ang iba pa. Malinaw ang kanyang saloobin. Gayunpaman, sa pagpapala ng proteksyon na banal na armas, naramdaman niya ngayon ang 100 beses na mas masigla at napabayan ang sakit mula sa kanyang mga pinsala pansamantala. Patayin! Matapos sumigaw ng malakas si Reinhold, ang marilag na kapangyarihan ng langit at lupa ay sumulong sa talim. Ang Presier ng Supreme Paragon ay nagdala ng isang nakakatakot na sinag ng espada na napunit sa pamamagitan ng portal kaagad. Sa isang iglap, ang sword wheel ay lumusot sa puwang sa loob ng 100 milya at naging hindi mabilang na mga fragment. Si Phazon at ang iba pang tatlo ay unti-unting nakaramdam ng labis na kawalan ng pag-asa habang nahaharap nila si Reinhold na binigyan ng kapangyarihan ng talim ng Loren Divine. Ang pagkakaroon ng isang proteksyon na banal na armas o wala ay may malaking pagkakaiba. Inatake sila ni Reinhold ng puno ng pagpatay sa hangarin. Si Phazon at ang iba pa ay maaaring ipagtanggol lamang ang kanilang sarili at hindi maglakas loob na umatake ng casual. Tulad ng nakita ni Layton na ang kanilang panig ay unti-unting pinipilit ni Reinhold, alam niya na hindi na sila makasabay. Kaya't nakipag-usap siya sa pamamagitan ng banal na pandama at sinabi, "Mga Ginoo, pupunta ako at papatayin muna si Severin at huwag mag-atubiling kay Carson, at sakupin niyo ang pagkakataon na patayin siya." Matapos sabihin iyon, mabilis na tumakas si Layton, na nagiging isang natitirang imahe at diretsyo na patungo kay Severin. Ang kanyang galaw ay kasing bilis ng isang meteor na sumabog sa buong kalangitan at nakarating sa harap ni Severin sa isang kisap mata. Nang makarating siya kay Severin, ang nakakatakot na kapangyarihan ng isang antas ng siyam na Supreme Paragon ay agad na sumakay sa kanyang buong katawan. Nagpakita siya ng isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha at itinaas ang kanyang kamao upang hampasin ng malakas. Si Reinhold, na naipit ni Phazon at ang iba pa, ang kanyang mga mata ay naging pula, at siya ay nagalit nang makita niya ang eksena. "Layton, gaano ka manggahas?" Galit na sigaw ni Reinhold at nais na ihinto ang pag-atake ni Layton. Si Severin ang kinabukasan ng Grundy I na sagradong lupain at walang silid para sa kapahamakan. Kung hindi man, mahirap para sa kanya na ipaliwanag sa matandang si Adrian. Gayunman, siya ay naipit sa pamamagitan ni Phazon at ang iba pa. Si Reinhold ay maaari lamang manood ng walang magawa habang sinalakay ni Layton si Severin. Gayunpaman, ang tanawin ng pagbagsak ng dugo na naisip niya ay hindi lumitaw sa susunod na sandali, ngunit isang hindi magandang gintong tore lamang ang lumitaw sa itaas ni Severin. Ang gintong tore ay sumabog na may walang katapusang banal na ningning, at hindi mabilang na mga pilosopiya na ipinakita dito. Pinigilan nito si Layton at pinatumba siya kaagad. Ano ang kayamanan na ito? Ang mga mata ni Layton ay puno ng kakilakilabot. Hindi siya naniniwala dito at muling sumabog siya.
Gayunpaman, ang banal na kadena ng pagkakasunod-sunod ng Tower ng Green Empire ay nagdala ng walang hanggan na kapangyarihan ng oras at espasyo, na hinaharangan ng mahigpit ang kamao ni Layton. Nagalit si Layton sa panangga sa harap ni Severin. Nagngangalit siya, makikita ko kung gaano kakatagal na maaari mong hawakan ang panangga na ito. Matapos sabihin iyon, nais ni Layton na ipagpatuloy ang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang tinig na puno ng galit ay biglang sumabog sa kalangitan sa itaas ng silangang dagat. Gaano ka manggahas na patayin ang aking alagad? Matapos ang galit na pagngangalit, isang special na daanan ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng silangang dagat. Kaagad pagkatapos, dumiretso si Adrian. Galit na galit siya nang makita ang eksena sa lugar. Ang kanyang pilak na buhok ay nakatayo sa dulo, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng nakamamatay na hangarin, na nagkalat at kumala sa madilim na ulap libu-libong milya ang taas kaagad. Si Phazon at ang iba pa, na nakikipaglaban kay Rinold, ay nagbago ng kanilang mga mukha nang dumating si Adrian. Shit! Nadama ni Calvert ang kanyang puso na lumubog sa ilalim ng lambak. Si Adrian ay isang semi-immortal, ang nangungunang ilan sa buong Blue Realm. Paano sila makikipaglaban sa kanya? Si Is ay may isang mabangis na mukha. Humakbang siya pabalik at pinalayo ang sarili mula kay Rinold. Naiintindihan ni Is na ang sitwasyong ito ay nakakatakot. Kung pinatay nila sina Rinold at Severin bago dumating si Adrian, pagkatapos kahit na dumating si Adrian, apat sa kanila ay maaari pa ring hawakan sandali. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan na si Severin ay talagang may proteksyon na banal na armas. Gamit ang kapangyarihan ng proteksyon na banal na armas at malakas na pundasyon ni Rinold, maaari pa rin niyang hawakan laban sa apat sa kanila sa mahabang panahon. Ngayon, sa pagdating ni Adrian, naintindihan ni Is na halos walang pag-asa silang pumatay kay Severin. Ang lahat ng apat sa kanila ay maaaring papatayin ni Adrian sa lugar. Tulad ng inaasahan, itinaas ni Adrian ang kanyang kamay, at isang kuko sa hangin at hinawakan patungo kay Layton sa harap ni Severin. Sa isang iglap, ang nakapalibot na puwang ay umakyat tulad ng isang tubig patungo kay Layton. Si Layton pagkatapos ay nasampal sa portal, labis na nasugatan at nasa gilid ng kamatayan, na nawala ng walang bakas. Matapos gawin ito, kumurap si Adrian sa tabi ni Severin ng pilit at tinanong. Nasugatan ka ba, Severin? Mahalaga si Severin sa kanyang landas sa pagtaas sa kawalang kamatayan, at siya rin ang kinabukasan ng sagradong lupain ng Gronde 1. Sa wakas ay nakakarelax si Severin nang makita niya si Adrian na nasa harapan niya. Huminga siya ng hininga at umiling-iling kay Adrian, na nagsasabing, "Salamat, Master, sa napapanahong intervention. Halos pinatay ako ng isang tao." Habang naririnig ito ni Adrian, ang kanyang mukha ay naging madilim, at tiningnan niya si Phazon at ang iba pa na malapit na may matalim na pagpatay sa kanyang mga mata. Matapos tumingin sa malayo sa kanila, napansin ni Adrian ang tore ng Green Empire sa itaas ng ulo ni Severin. Nadama niya ang labis na kapangyarihan ng banal na kadena ng pagkakasunod-sunod mula dito, na nagbibigay sa kanya ng isang malaking pagkabigla. Bilang semi-immortal, si Adrian ay may malawak na pananaw. Agad niyang nakilala na ang illusory sa itaas ng ulo ni Severin ay hindi simple. Maaari ba ito ang maalamat na sandata ng Celestial? Hindi mailalaman ni Adrian ang kanyang galit habang naisip niya ang paglalakbay ni Severin sa East Sea Secret Realm at hinuhuli ng apat na pangunahing sagradong lupain, si Severin, na nakakuha ng tunay na kakanyahan ng walang kamatayan sa Starry Sky Battle Space, ay nagkaroon ng pag-asa na maging isang walang kamatayan. Ngayon, sa proteksyon ng isang item na tulad ng Celestial na armas, tiyak na si Adrian ay tiyak na umakyat si Severin sa kawalang kamatayan sa loob ng ilang dekada. Kung ang gayong pangako na alagad ay mapahamak sa silangang dagat, ikalulungkot ito ni Adrian sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumingin ng malamig kay Phazon at ang iba pa at sinabi ng malamig. Paano mailalagay ng isang Supreme Paragon tulad ng parang mga bading ang inyong mga kamay sa isang Royal Paragon? Ganap na pinapahiya ninyo ang inyong mga sagradong lupain. Si Phazon at ang iba pa ay nadama ang kanilang mga anit na namanhid habang si Adrian ay tumitig sa kanila, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig ng hindi mapigilan.
Napalunok ng husto si Calvert at sinabing, nang bubuli ng mahina. Talagang binali mo ang tama sa mali. Paano mo ipapaliwanag ang pagbagsak ng mga saintmen ng aming mga sagradong lupain? Matapos si Calvert, agad niyang isinaaktibo ang kanyang palawit ng komunikasyon at humingi ng tulong mula sa mga matatanda ng Dragonoid. Bilang pinuno ng 10,000 mga demonyo sa rehiyon ng Thunder Peak, ang Dragonoid, isang lahi na inaalagaan ng langit at lupa, ay mayroon ding semi-immortal na matatanda. Hindi masyadong tiwala si Calvert na harapin ang agresibong presyon ni Adrian, kaya maaari lamang siyang humingi ng tulong mula sa loob ng Dragonoid at inaasahan na ang mga matatanda ay maaaring dumating bago ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng lahat, si Drake, kung si Calvert, ang tagapagtanggol ni Drake, ay hindi makapatay kay Severin, tiyak na parurusahan siya kapag bumalik siya sa rehiyon ng Thunder Peak. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sina Phazon at Is sa tabi niya. Paano nila papakawalan ng mamamatay tao matapos na patayin ang kanilang saintmen? Matapos marinig ang mga salita ni Calvert, biglang nagpakita si Adrian ng isang malamig na ngiti. Siya ay sumisigaw, "Nag-distort ako ng tama sa mali. Calvert, mahusay ka sa pakikipag-usap. Ang pakikibaka para sa lihim na kaharian ay palaging malupit. Ilan ang mga prodigy na nahulog sa bawat pakikibaka para sa lihim na kaharian? Mayroon bang laban sa pagitan ng mga juniors na walang aksidente? Bakit ba ang iyong Dragonoid ay may napaka-espesyal?" Naging mapula ang mukha ni Calvert nang marinig niya ito. Napagtanto niya na hindi magiging madaling linisin ang gulo na ito. Bagaman siya at si Phazon at iba pa ay malakas na antas ng siyam na Supreme Paragon, na maaaring lumikha ng makabuluhang pagkabigla sa labas ng mundo na may isang padyak ng kanilang mga paa, hindi pa rin sila gaanong mahalaga sa harap ni Adrian. Si Layton ay sinampal sa portal ni Adrian at ang kanyang buhay at kamatayan ay nanatiling hindi sigurado. Matapos sumulyap kay Phazon at ang iba pa, ang tatlo sa kanila ay mabilis na umatras at nagbuo ng isang back-to-back defensive formation. Malamig na sumingit si Adrian, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ay lumusot sa libu-libong milya ng Middlebridge sa isang instant. Sa isang maliit na burol ng daan-daang milya ang layo, ang mga Supreme Paragon na matatanda ng mga pangunahing sagradong lupain lahat ay hindi nasa wastong mukha nang makita nilang lumitaw si Adrian. Lalo na ang mga Supreme Paragon ng Burke at Menzies clan. Una nilang naisip na si Reynold at Severin ay mapapahamak, ngunit hindi nila inaasahan na mabilis na dumating si Adrian. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nabaligtad sa isang kisap mata, at si Phazon at ang iba pa ay napilitang ipagtanggol ang kanilang sarili sa pagdepensa. Ang Supreme Paragon ng lipi ng Burke, na may balbas na tulad ng kambing, ay sinabi na medyo hindi sinasadya, si Phazon at ang iba pa ay nasa problema ngayon. Ang puot ng Supreme Paragon mula sa lipi ng Burke ay mahirap pa ring mailabas kung hindi mapahamak si Severin. Si Severin ay pumatay ng ilang mga alagad at isang batang master ng Burke clan. Umiling-iling ang Supreme Paragon ng lipi ng Menzies at sinabi sa isang malalim na tinig, "Umalis na tayo. Inaakala ko na ang mga matatanda ng apat na pangunahing sagradong lupain marahil ay mapapahamak. Natatakot ako na ang buong Middlebridge ay magiging kalahating pwesto kung ang mga semi-immortal na matatanda ay lilito." Sa pagtatapos niya, ang Supreme Paragon at ilang mga alagad ng lipi ng Menzies ay naging mga guhit ng ilaw at nawala sa isang napunit na portal. Ang iba pang mga Supreme Paragon, nang marinig ito, ay natakot at nagmadali na lumayo sa kanilang sarili mula sa silangang dagat. Alam nila na ang labanan ay itataas sa isa pang antas at hindi na sila makakapanood nang lumitaw ang mga matatanda. Sa isang iglap, ang masikip na burol ay tumaas ng hindi mabilang na mga guhit ng mga bahaghari. Pagkaraan ng ilang sandali, wala nang naiwan. Sa East Sea, si Phazon at ang iba pa, ay magkasama sa pagbuo ng depensa, ay may mga pulang mata at mabaliw na mga ekspresyon, na nilalabanan ang nakasisindak na aura na nagmula kay Adrian ng lahat ng kanilang lakas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumayo si Adrian sa portal gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Tiningnan niya si Phazon at ang iba pa sa isang clustered group na hindi kanais-nais.
na parang tulad ng mga langgam na sumusubok na igalaw ang isang puno. Sa susunod na sandali, itinaas ni Adrian ang kanyang kamay, at ang nakapalibot na puwang ay nasil ng direkta. Ang marilag na aura ng isang walang kamatayang bundok ay tumaas sa kalangitan, na nagpapaliwanag ng kalangitan tulad ng isang haligi ng ilaw. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay at hinampas. Ang isang higanteng palad, tulad ng isang maliit na bundok, ay mabilis na bumaba patungo kina Phazon at ang iba pa, ang nakasisindak na momentum na napunit sa espasyo at lumilikha ng isang matalim na tunog ng paghagupit. Ang pagsabog ay sumunod ng malapit, at ang marahas na shockwave ay kumalas sa silangang dagat sa wala. Si Phazon at ang iba pa ay nagpatuloy lamang sa ilang sandali sa ilalim ng marilag na imprint ng palad bago sumabog ang kanilang mga katawan sa isang ambon ng dugo. Namatay silang lahat ng walang pagkakataon na makatakas, maging ang kanilang mga kaluluwa ay hindi makatakas. Ang makapangyarihang Supreme Paragon tulad ni Phazon ay hindi mapigilan ang semi-immortal. Naging abo sila agad. Natigilan ng eksenang ito ang mga cultivator na hindi pa umalis. Ang mga Supreme Paragon ng lahat ng apat na mahusay na sagradong lupain ay patay. Magbabago ang Blue Realm. Tapos na tayo, tumakbo na. Ang apat na mahusay na sagradong lupain ay tiyak na hindi ito papayagan. Ang isang digmaan na nakakaapekto sa buong Blue Realm ay paparating na. Ang mga matatanda na Supreme Paragon ng dakilang sagradong lupain ay labis na natatakot nang makita nila si Phazon at ang iba pa ay namatay sa isang instant. Ang bawat Supreme Paragon ay ang gulugod ng mahusay na sagradong lupain. Sa apat na mga ito ay namatay ng sabay-sabay, tiyak na hindi papayagan ng mga matatanda. Kung paanong ang lahat ay nag-iisip na tulad nito, maraming mga walang saysay na mga sipi ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng silangang dagat na wala kahit saan. Pagkatapos, ang isang kulog at galit na pagngangalit ay narinig sa mga tainga ng lahat. Ikaw mula sa sagradong lupain ng Grundy Uno ay sumosobra na. Dapat mong ipaliwanag sa akin ngayon, Adrian. Sinamahan ng kulog na Daggendong, isang nakatatanda sa isang itim na balabal, na may mga mata na may sukat na kampanilya, ay nagngangalit kay Adrian. Ang semi-immortal aura sa taong ito ay agad na nanginginig ng 10,000 milya at naging sanhi na ang buong eksena ng buong Middlebridge na parang katapusan ng mundo. Pagdating ng nakatatanda, bahagyang lumabo si Adrian, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagbabantay. Ang nakatatandang itim na ito ay si Daryl, ang nakatatanda ng primordial na sagradong lupain, na dating sikat na prodigy ng kanyang henerasyon. 1,000 taon na ang nakalilipas, inihayag ni Daryl na siya ay makakalusot sa walang kamatayang kaharian, kaya't nawala sa kanya ang paningin ng mga tao. Matapos marinig ang mga salita ni Daryl, malamig na ngumiti si Adrian at sinabing, "Anong uri ng paliwanag ang gusto mo sa akin?" Ang mga aksidente ay nangyayari sa lahat ng oras sa lihim na kaharian. Ngunit maraming makapangyarihang Supreme Paragon ang talagang binubuli ang mahina. Nahihiya ako sa iyo. Kabanata 2600. Nang marinig ito, agad na naging malamig ang mukha ni Daryl. Namatay si Phazon, at bumagsak din si Gresham. Ang primordial na sagradong lupain ay ganap na mapahiya sa Blue Realm kung ang sagradong lupain ng Grundy Uno ay hindi nagbigay ng paliwanag ngayon. Sa kasong iyon, hayaang ayusin ito sa ating mga kamay. Kinikit ni Daryl ang kanyang mga mata. Ang nakamamatay na aura sa paligid niya ay labis, na parang siya ay isang hurno ng langit at lupa. Kahit na ang mga bituin at buwan sa kalangitan ay hindi nakasisilaw sa kanya. Ang isang mabigat na presyon ay lumusot sa buong Middlebridge, na nagiging sanhi ng hindi mabilang na mga nilalang na makaramdam ng isang malakas na pakiramdam ng paghihirap. Si Adrian ay ayaw magpakita ng kahinaan. Inilabas niya ang lahat ng kanyang nakamit upang labanan si Daryl. Kung paanong ang sitwasyon ay panahunan, isang resounding dragon roar ang sumigaw sa kalangitan. At kami, ang Dragonoid, ay humihingi din ng paliwanag mula sa sagradong lupain ng Grundy Uno ngayon. Sa sandaling bumagsak ang tinig, 10,000 talampakan ang haba ng gintong dragon na lumabas mula sa portal. Nagsalita ito tulad ng isang tao at tinitigan ng mabangis si Adrian. Ang napakalaking dragon na coiled at galloped sa kalangitan,
ay naglabas ng isang surging na aura na pinunit ang puwang sa loob ng daan-daang milya agad. Hindi mabilang na mga elemento ang bumagsak mula sa mga bitik at sumanda ang tubig sa dagat sa ilalim ng matataas na puting ambon. Ang dragon ay maaaring malaki o maliit. Ipinanganak sila na may kakayahang kontrolin ang mga ulap at ambon, lumunok ng kulog at kidlat. Ang gintong matandang dragon na ito ay ang semi-mortal na matatanda ng dragonoid. Walang nakakaalam kung gaano karaming taon nang nabuhay ito, at ang pagkamit nito ay hindi mas mababa kay Adrian. Si Severin, na nasa likuran ni Adrian, ay agad na nadama ang kanyang puso na lumubog habang naramdaman niya ang labis na presyon na nagmula sa likuran. Dalawang semi-immortal na matatanda na pabuntong hininga si Severin, at bahagyang natakot. Pagkatapos ng lahat, siya ay antas lamang ng 4 na Royal Paragon. Kahit nasa pagpapala ng Loren Divine Blade at ang tore ng Green Empire, ang paglaban sa mga semi-immortal na matatanda ay magiging hindi kanais-nais na mga saloobin. Naramdaman ni Adrian ang pagkabalisa ni Severin. Nakipag-usap siya kay Severin sa pamamagitan ng banal na pandama kaagad. Severin, ang aking alagad, kukunin ko si Rinold na i-escort ka pabalik sa sagradong lupain. Pagkatapos magsalita, inabot ni Rinold at mabilis na hinawakan si Severin. Pagkatapos, nag-aktibo siya ng isang special na daanan at ang dalawa sa kanila ay nawala sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, libu-libong milya ang layo nang lumitaw si Severin mula sa special na daanan. Kung paanong nahuli niya ang kanyang hininga, naramdaman niya ang isang nakakagulat na malakas na alon ng epekto sa labanan, na lumilikha ng marahas na bagyo mula sa malayo. Tumangala si Severin at nakita ang langit na libu-libong milya ang layo, madilim at mapang-api, na may hindi mabilang na banal na kasulatan ng mga pilosopiya na nakabangga sa pagitan ng langit at lupa. Ang nakasisindak na kapangyarihan ay nagdulot ng lupa sa ilalim ng panginginig. Maging si Rinold ay nakaramdam ng solemna nang makita niya ang eksenang ito. Nilamon niya ang kanyang laway, at isang nanginginig na tinig at sinabing, "Halika sa likod, Severin. Kailangan nating bumalik sa sagradong lupain at buhayin ang pagbuo ng proteksyon ng sekta. Maghintay tayo ng tahimik para sa pagbabalik ng nakatatanda." Si Rinold ay hindi na makagambala sa ganoong labanan. Sa pamamagitan lamang ng mga shockwaves ng labanan ay sapat na upang mapunit ang anumang Royal Paragon. Kahit na siya ay isang makapangyarihang Supreme Paragon, hindi siya naiiba sa isang langgam. Habang binawi ni Severin ang Loren Divine Blade pabalik sa kanyang panloob na mundo, ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng isang hindi pa naganap na pagpapasya. Kung ang mga semi-immortal na matatanda ay napakalakas na, gaano kalakas ang tunay na mga immortal? Bagaman palaging nauunawaan ni Severin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nakasalalay sa lakas, ang mga kaganapan ngayon ay nagbigay sa kanya ng isang biglaang paggising. Kung siya ay may lakas ng isang tunay na walang kamatayan, si Phazon at ang iba pa ay hindi maglakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap niya. Kahit na pinatay niya si Gresham at ang iba pa sa harap ng dakilang mga sagradong lupain, si Daryl at ang iba pa ay kailangang yumuko at humingi ng tawad. Ang pagkasabik ni Severin para sa lakas ay tulad ng dati. Pinigilan niya ang kawalan ng tiyaga sa kanyang puso at lihim na binalak na palayain ang kanyang sarili sa tore ng Green Empire at sumulong sa Supreme Paragon pagkatapos bumalik sa sekta. Wawasakin niya ang primordial na sagradong lupain sa araw na sumulong siya sa Supreme Paragon.